Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakiririming naggawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa mga anumang sasabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang nailigtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakamahiga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia. Pinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanyang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang na mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila. Sinabit namin doon, yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin na inutos ng amin ay lumipig, naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko ng lira, ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko'y alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya para kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kaniyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng Kristiyano, tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Tinatawag din po itong Letare Sunday. At sa mga pagbasa po natin ngayon, binibigyan tayo ng kaunting idea kung paano magmahal ang Diyos na maaari nating makapture sa isang salita, unconditional. Ibig sabihin, walang tuos-tuos, walang lista-lista, walang kundi-kondisyon, wala ring catch o strings attached. Maaring may naglalaro sa ating malilikot na isipan, o ay kung gano'n naman pala, na mahal pa rin ako ng Diyos, gaano man ako kabait o kamakasalanan, bakit kailangan ko pang magsumikap, magpakabuti? Kung yakap naman pala ng pagmamahal ang naghihintay sa ating pagbabalik sa Kanya at hindi kaparusahan, bakit kailangan pang magsakripisyo? Kasi po, hindi naman tayo nagpapakabuti at nagsasakripisyo para makuha ang pag-ibig ng Diyos o para makaiwas sa parusa at tumanggap ng gantimpala. Mahal tayo ng Diyos, period.
pure and simple. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang buhay na walang hanggan ay hindi gantimpala sa ating pagtitiyaga at pagsisikap. Wala po tayong kakayanan para patigilin ang pagmamahal niya sa atin kung paanong wala rin tayong kakayahang piliting mahalin niya tayo sa paraang gusto natin. Sa madaling sabi, mga kapatid, bukod sa ito'y unconditional, unmerited din po ito. Ito po ang ina-assure sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno, na ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapairal ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapairal ng lahat. Hindi ko po imbento ito. Hindi rin po ito katuruan lamang ng simbahan. Ito po ay dogma. Kung titigilan po ng Diyos ang pagmamahal sa atin, matitigil din po tayo. Minamahal niya tayo sa pare-parehong paraan. At ano pong paraan yun? Sa perpektong paraan. Nagkakaiba-iba lang po tayo sa pagmamahal pabalik sa Kanya. Kung sinusuklian nga natin ang pagmamahal niya. Mahalaga po kasing isaalang-alang kung paano tayo tumutugon sa pagmamahal niya. Sa ganito ring paraan tayo tumatayo sa Kanyang harapan. Hindi natin kayang pigilan ang pagmamahal niya sa atin, pero kaya nating pigilan ang pagmamahal natin sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya kahit minamahal tayo ng Diyos, posible pa rin tayong mabuhay sa pait at sama ng loob, depende po sa atin. Depende sa ating pagtugon. Ito po ang pagtrabahuhan natin, lalo na ngayong mga natitirang araw ng Kwaresma. Ang antas at kalidad ng ating pagtugon sa pagmamahal ng Diyos. Dito po iyan mapupurify sa ating sariling kalooban, sa ating sariling tahanan, komunidad at lipunan. Ito po yung tinatawag na crucible. Di po ba yung mga nag-aral ng second year high school sa biology, inintroduce tayo sa mga iba't ibang mga instrumento sa laboratorio. Meron diyang kapirasong platito. Yan yung iniuupo sa apoy. Diyan pinupurify yung mga chemicals. Sa chemistry pala, hindi pala sa biology. Ito po yung instrumento kung saan tayo mapupurify sa sarili nating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil salamin po ito ng kalidad at antas ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Binibigyan po tayo ng sapat na panahon sa panahong ito ng Kwaresma para sa periodic maintenance ng ating konsyensya. Parang PMS sa sasakyan. Hindi lang magpapa-change oil, kundi kailangan ding ipasilip kung okay pa ba ang preno, okay pa ba ang ating kalooban, nasa tamang landas pa ba tayo, gumagana pa ba ang ating moral compass. Ibig sabihin, malinaw pa ba sa atin ang mali at ang tama? O baka naman nagiging tama na ang mali, nagiging mali na ang tama. Kung ganun, paano po ba tayo konkretong makakapagsukli sa tinatanggap nating pag-ibig ng Diyos? Paano natin malalamang
naiangat na natin ng kaunti ang antas at kalidad ng ating pagtugon sa level na hindi man proportional ay hindi naman baligtad. Sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng mga hinihingi sa atin ng moralidad at pananampalataya. Pagsasabuhay ng mga hinihingi ng moralidad at pananampalataya. Meron akong quote na hindi ko talaga makalimutan. Nung ako'y tumutulong pa doon sa amin, sa Cavite, habang wala pang parochial vicar doon sa paring aking kababayan, may sinabi yung obispo ng Imus. Sabi niya, hindi maaaring debosyon lang tayo ng debosyon. Kung napakarami naman nating kaaway, so kung napakarami nating kaaway, baka niloloko lamang natin ang ating sarili sa ating debosyon. Tunay ba ang ating debosyon? Bakit po nasabi natin ito? Bakit nasabi ito ng obispo ng Imus? Ito po kasi ang pinakanatural na maaaring itugon natin dala ng utang na loob at pagsasaalang-alang sa iba. Kung tayo po'y tumatanaw ng utang na loob sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, at kung isinasaalang-alang po natin ang kanyang presensya sa katauhan ng ating kapwa, walang ibang maaaring puntahan ang ating mga gawain, kundi ang pag-o-observe o pagsusumikap sundin ang hinihingi ng ating pananampalataya. Bakit ba iniiwasan natin ang ilaw? Ayon nga sa Ebanghelyo. Bakit ayaw nating tingnan ng liwanag? Personally, mas matalas ang mata ko sa dilim kaysa sa liwanag. Pag umaga, hindi ako makapag-drive dahil lumuluhang aking mga mata. Nasisilaw. Pero pag gabi, napakalinaw ng aking mata. Bakit hindi natin matingnan ang liwanag? Kasi nakakasilaw ang katotohanan na dala ng liwanag. At ayaw nating titigan ito dahil masakit ang katotohanan. Lalo na kung nasasaling ang ating konsyensya. Ang motibo ay hindi para umani ng pag-ibig, kundi para magsukli ng nararapat. Sa madaling salita mga kapatid, huwag po nating i-shortchange ang Diyos. Huwag nating suklian ng kulang ang Diyos. Pero ganun pa man, alam naman ng Diyos na hindi sasapat sa Kanyang ibinibigay sa atin ang maaari nating isukli sa Kanya. Alam niya yan, na tayo'y mahina. At kung ang ating mga dinaranas sa buhay ay tinatawag nating pagsubok, God should have known by now that we will fail. Yan ang sigaw ng karamihan. Babagsak at babagsak naman tayo kung ito man ay pagsubok. Pero bakit patuloy pa rin tayong hinahayaan ng Diyos na dumanas ng pagsubok? Hindi kaya para palakasin din ang ating mga tuhod? Hindi kaya binibigyan din niya tayo ng pagkakataong tumindig sa ating mga paa? Hindi kaya
binibigyan din niya tayo ng karangalang makipasan sa kanyang pinasana para sa ating katubusan. Hindi man proportional ang maisukli natin sa Diyos, ang importante mga kapatid ay nagsusukli tayo sa Diyos. Yun man ang lahat sa atin. Isang piraso man ito na pilak na minamahalaga natin. Bahagi man lamang ng ating oras sa maghapon ang ibinibigay natin. Ang importante, nagbibigay tayo ng tama at hindi ng natira. Maaari kasing ang bahaging iyon lamang ang tama para sa atin at iyon ang sapat para sa atin. To give back what is right, not what is left. Sabi natin kanina mga kapatid, ang motibo ay hindi para umani rin ng pag-ibig, kundi para magsukli ng nararapat at kilalaning nangangailangan pa tayo ng maraming puhunan para gawin ito ng lubusan. So, balikan natin yung ating unang tanong. Bakit nga ba tayo magpapakabuti? Kung minamahal naman tayo ng Diyos unconditionally. Minamahal kong mga kapatid, sa pareho din pong dahilan kung bakit hindi sinasalaula ng isang pintor ang kanyang masterpiece o ng isang mangingibig ang kanyang pinakamamahal. Katulad ng usok, sumusunod din po kasi ang ethics na parang apoy sa katotohanan, sa kagandahan, at sa pagmamahal, pag ang mga ito po ay nasindihan at napag-alab na mabuti. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin ngayong tanghali, hingin na natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, naturuan niya tayo magsukli ng nararapat sa iginagawad niyang pagmamahal sa atin. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin atin pong itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay, na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliit ayon sa halimbawa ni Jesus.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo na magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ng puot sa ating mga puso at ang karanasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang pagmamalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, lahat nating ipinagpapasalamat, mga hinihiling at ipinagmamakaawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Master, Lord God of all creation, through your goodness we have received the Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili na rin po sa booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos sa senior high school. Para sa karagdagang informasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling
at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa atin pong paglalakbay sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, pag-ibig at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.